Hello po mga kamisteryo. Bago ko po simulan yung kwento, gusto ko po munang ipakilala yung aming bagong channel, yung Purgatorio TV. Ito po yung bago nating tambayan para sa dagdag kilabot sa araw man o sa gabi. May mga bagong videos na rin po sa channel na ito. Kaya bekenemen, pwede ko yung mag-subscribe para mas lumaki pa po yung komunidad natin. Maraming salamat po ulit sa inyong suporta. Tara na, simulan na natin yung kwento. Magandang araw po sa lahat, lalo po sa inyo, Misteri. Ako nga po pala si Joey at nais ko pong ibahagi ang isang kwento ng kababalaghan tungkol sa aking naging kaibigan at kasamahan sa construction site na si Arman. Ang labis niyang pagkahilig sa pagkain naging sanhi ng kanyang malaking pagbabago, hindi lamang sa kanyang pag-uugali, kundi pati ng kanyang buhay. Sana po'y inyong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Lumaki ako sa lungsod ng Valenzuela. Sa kasamaang palad, Misteri, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa pagiging matigas ang ulo at pagkalulong sa barkada. Nang magkaedad ako, napagtanto kong malaking hadlang ang kawalan ng diploma sa paghahanap ng trabaho. Kahit saan ako mag-apply, iisa lang ang sagot nila. Wala pang bakante, tatawagan ka na lang. Sa bahay, hindi ko na rin matiis ang mga sermon ni nanay. Madalas niyang banggitin na kung nagsumikap lang sana ako noong nag-aaral pa ako, di sana may maayos daw akong trabaho ngayon. Sa edad kong 23, wala pa rin akong naiaambag sa aming pamilya. At noon ko lamang talaga naintindihan na tama siya. Isang araw, dumalaw sa amin si Tio Martin, ang kapatid ni nanay. Sa kanya nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Kamusta ka naman, Martin? Pati ang asawa mo sa Mindoro. Mabuti naman, ate. Gusto nga nilang makabisita dito sa susunod na buwan. Okay lang ba sa inyo? Abay, okay lang sa akin yun. Miss ko na din ang mga pamangkin ko. Excited na nga rin ng mga bata na makita ang Maynila para naman daw mapasyal sila. Mukhang maganda na ang trabaho mo ngayon na. Saan ka ba nagtatrabaho? Hindi naman ganun kaganda, ate. May nakuha lang akong kontrata sa isang building apartment sa housing project. Ang kontrata ko lang sa mga cabinet. Yung iba may mga naka-assign na rin. May bakante pa ba? Baka naman pwede mong maipasok si Joey para hindi naman batugan dito. Nanay naman, pinapahiya niyo naman po ako kay Tio. Anong pinapahiya? Totoo naman, nakahilata ka lang dito maghapon. May alam ka ba sa pagiging helper, Joey? Meron naman po, Tio. Madali lang naman po sigurong matutunan yun. Sige, kung gusto mo, ipapasok kita. Kaso, stay in yun ha. Lingguhan ang uwi. Ayos lang ba sa'yo? Ay naka, kung gusto mo wag mo nang iuwi ang batang iyan. Ate naman, huwag kang ganyan. Ano, Joey, okay ba sa'yo? Sige po, Tio, para naman kahit papano makapag-abot ako kay nanay. Paano kung hindi ako umuwi ng lingguhan? Pwede ba yun? Nasa sayo naman yun. Meron naman doon na buwanan kung umuwi. May mga makakasama ka rin kung sakali. Ganun po ba? Sige ho, gusto ko po yan. Kailan ho ba mag-uumpisa? Sumama ka na sa akin mamaya pag uwi ko. Idadaan na kita sa site.
At ganoon na nga, Mystery. Nagbalot ako ng mga damit para sa aking unang trabaho. Sa totoo lang, kinakabahan ako dahil wala akong sapat na kaalaman tungkol sa trabahong papasukin ko. Mabuti na lamang at nandiyan si Tio upang turuan ako. Pagdating namin sa site, pinakilala ako ni Tio sa foreman. Ayon sa kanya, ang foreman ang bahala sa akin dahil ang kontrata niya ay nakasalalay din dito. Kaya ginawa akong helper o utusan sa site. Hindi biro ang trabaho, Mystery. Maghahalo ng simento, magbubuhat ng hollow blocks at iba pang mabibigat na gawain. Dito ko nakilala si Arman, Mystery. Katulad ko, isa rin siyang helper. Ngunit sanay na siya sa ganitong uri ng trabaho. Ang kwento niya, palagi siyang kinukuha ng foreman tuwing may bagong proyekto, kaya hindi na siya humihiwalay dito. Ang unang linggo ko sa site ay napakahirap. Hindi ako sanay sa bigat ng mga binubuhat at madalas din akong nasisigawan. Pero nasanay na ako dahil sa bahay pa lang, araw-araw na sermon na ni nanay ang almusal ko. Madalas din akong kamustahin ni Tio kung kaya ko pa ba ang trabaho at lagi kong sinasagot ng positibo. Sa una lang yan mahirap, Tio. Tuwing Sabado, pagkatapos ng trabaho, maagang nagsisiliguan na ang karamihan sa amin at naghahanda para umuwi sa kani-kanilang pamilya. Araw din iyon ng sahod. May ilan sa amin ang hindi naman umuuwi. Ang sabi ng iba, gusto nilang makaipon, habang ang iba naman, wala raw pamilya na uuwian. Kabilang nga roon si Arman. Ako naman ay mas piniling manatili sa site kahit inaaya ako ni Tio na umuwi. Ipinadala ko na lang sa kanya ang maliit kong sahod para iabot kay nanay. Katulad ng sinasabi ng marami, kapag wala ang mga nakatataas, parang nakawala sa koral ang iba naming kasamahan. Nandiyan ang inuman sa labas ng site at may ilan pa na nagbabayad ng mga babaeng pumupunta tuwing gabi. Ganito pala rito kapag wala yung mga boss. Oo, lagi silang masaya. Hindi mo naman sila masisisi. Yan lang kasi ang kaligayahan nila. Yung iba dyan wala naman talagang pamilya. Kaya nga buti hindi sila napapagalitan. Siyempre mapapagalitan kung malalaman. Wag lang silang magsusumbong o mag-iiwan ng ebidensya. Pwede namang mag-inom, pero yung magdala ng babae, yun ang ayaw ni Foreman. Kaya ikaw, wag kang magsasalita Ay naku, wala naman sa akin yun. Bahala sila, basta wag lang akong madadamay. Oo nga, tama ka dyan. O siya, tagay tayo. Ganito ang eksena namin tuwing Sabado ng gabi. Kahit paano, nakaipon ako dahil hindi ko ginagastos ang pera ko sa walang kabuluhan, lalo na sa pagbabayad ng babae. Kaming dalawa ni Arman ay tamang inom lang at kwentuhan. Isang gabi, naparami ang nainom namin dahil birthday ng isa naming kasamahan. Bandang huli, nagyaya si Arman na lumabas para bumili ng sigarilyo. Nagyayosi ka ba, Joey? Dati nung nabarkada ako, pero ngayon tinigil ko na. Buti naman natigilan mo. Tama yan, huwag ka nang tumulad sa akin. Ako kasi hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pagyoyosi. Alam mo, kailangan mo lang ng disiplina.
Nanunuyot kasi ang lalamunan ko kapag hindi ako nagyoyosi eh. At saka, hinahanap-hanap talaga ng katawan ko. Ganun ba? O sige, samahan na nga kita sa pagbili. Lumabas kami ni Arman sa site para maghanap ng mabibilhan. Dahil malapit lang kami sa housing project ng gobyerno, bihira ang mga tindahan sa lugar. Naglakad pa kami ng malayo at dahil medyo nakainom na kami, hindi namin napansin ang layo ng aming narating. Grabe, tinamaan talaga ako sa dami ng alak kanina. Oo nga eh, buti na lang kahit papano tumatakas ako ng tagay. Madaya ka pala eh. Alam mo, parang ang sarap humigop ng mainit na sabaw ngayon. Ako, okay na ako sa kape. Pampawala ng tama. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Hindi alam na ang gabing yun ay magiging simula ng isang kakaibang karanasan. Habang naglalakad kami, may natanaw kaming maliit na kainan na parang gawa lamang sa lumang tricycle. Nilapitan namin ito upang tignan ang mga paninda. Bigla namang napasigaw sa tuwa si Armand nang makita niyang may pares na tinitinda doon. Yun oh, may pares pala dito. Oh, ayan na yung hinahanap mo pre. Oo nga, sa Maynila, gustong gusto kong kumakain ito eh. Isang order nga po, Manong. O ikaw, gusto mo ba? Libre ko na. Ay, hindi na. Mamantika kasi yan. Diyan namatay ang tatay ko sa atake sa puso, kaya iniiwasan ko talaga yan. Ikaw na lang, hintayin na lang kita. Sigurado ka? Masarap to, at saka minsan lang naman. Oo, okay lang ako. At saka hindi talaga ako gutom eh. Tanong mo na rin dyan kung may tinda silang yosi. Mamaya na pagkatapos kong kumain. Agad na umorder si Arman, habang ako naman ay tumayo sa gilid. Napansin ko na parang walang imik si Manong na nagtitinda. Hindi man lang ngumingiti o nagsasalita habang nag-aasikaso. Parang kakaiba ang dating niya. Oh, pre, hinay-hinay lang. Mukhang sarap na sarap ka dyan ah. Ayaw mo kasing kumain eh. Ang init ng sabaw. Tamang-tama pang tanggal ng tama. Sige, kain ka lang dyan. Parang hindi masyadong maraming bumibili, no? Tapos si Manong parang tahimik. Baka naman puyat lang o kakabukas lang, ikaw talaga. Baka nga. Matapos kumain, mabilis na nagbayad si Arman. Kahit sa pagbabayad, si Manong ay nananatiling tahimik at hindi man lang nagtanong kung masarap ba ang tinda niya. Bumalik na kami sa site at nung gabing yun ay natulog kami ng normal. Akala ko wala akong dapat ipag-alala. Lumipas ang mga araw at sa tuwing sasapit ang gabi, napapansin kong palaging tinitingnan ni Arman kung uuwi na si Foreman. Bawal kasi kaming lumabas ng gabi kapag natutulog si Foreman sa site. Aalis kaya si Foreman? O bakit? Naubusan ka ba agad ng yosi? Hindi. Gusto kong bumili ng pares doon sa kinainan natin. Ha? Eh, kakakain mo lang nung isang araw doon, di ba? Konti lang yung kinain ko noon kasi akala ko uuwi si Foreman eh. Eh, mukhang hindi siya uuwi ngayon eh. Hintayin ko na lang makatulog si Foreman. Tapos lalabas ka? Oo, lalabas ako. Ano, sama ka? Naku, hindi na no. Lookout na lang ako dito. Lo, takot ka naman masyado. Ikaw bahala kung ayaw mong sumama. Sinubukan naming abangan ang pagtulog ni Foreman. At nang makatsyempo si Arman,
Nagpaalam na ito sa akin at mabilis na lumabas. Sa totoo lang, gusto ko siyang samahan bilang respeto sa pagiging mabuting kaibigan niya sa akin. Pero iniisip ko pa rin ang trabaho at ang reputasyon ng tiyo ko. Ayoko namang masira po iyon dahil lang sa labas-labas sa gabi. Simula nang malaman ni Arman ang paresan, halos gabi-gabi na siyang nawawala. Hindi na rin niya ako iniimbitahan. Bigla na lamang siyang mawawala, tapos babalik pagkatapos kumain. Isang araw, habang naghahalo kami ng simento, biglang nagreklamo si Arman na masakit ang ulo at tiyan niya. Napansin ito ni Foreman kaya binigyan siya ng gamot at pinayuhang magpahinga. Nakuhaan pa kami ng sermon na baka raw napapadalas ang pag-inom namin sa gabi kaya kulang daw kami sa tulog. Pero nagpumilit si Arman na magpatuloy sa trabaho. Pre, kung hindi mo kaya, ako na lang muna. Kaya ko naman, pre. Easy ka lang. Normal lang na sumasakit ang ulo ko. Ikaw bahala. Habang nagtatrabaho, bigla na lang siyang tumumba at sumuka ng itim na likido. Misteri, nakakasulasok ang amoy nito at halos lahat kami napatakbo sa banyo para dumuwal. Agad siyang dinala ni Foreman sa klinik sa bayan dahil wala namang health center malapit sa lugar namin. Hapon na nang bumalik si Foreman kasama si Arman at mukha namang okay siya. Oh, iwas-iwasan mo na ang mga inom-inom at mamantikang pagkain ha, Arman? Opo, Foreman. Wala lang naman to. Tigilan mo nga ako. Baka gusto mong mawala ng trabaho. Ay, hindi naman po sa ganoon. Sige po, Foreman. Magtitino na. Abay, dapat lang. Oh, yung mga may iwan dito. Tignan nyo yung kasama nyo ha. Pagkaalis ni Foreman at ng iba pang mga kasamahan namin, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Arman. Sabi ko na sa'yo, pre. Umiwas ka na sa matatabang pagkain. Mag-aala, Foreman ka na ba, ha? Ano bang sabi sa'yo kanina? Wala daw ito. May nakain lang daw akong hindi natunaw. At nakawan mo kasi yan. Natawa kaming parehas ni Arman, pero halata kong hindi niya masyadong dinibdib ang nangyari sa kanya. Sa isip ko, sana'y magtinuna siya bago pa maging huli ang lahat. Ngunit hindi ko alam na ang mga susunod ng mangyayari ay magdadala ng higit na kakaibang takot. Misteri, matitigas ang ulo ng ilan sa mga kasamahan namin. Pagkaalis ng mga boss, agad silang bumibili ng alak at nag-contact na naman ng mga babaeng kakilala nila sa lugar. Tulad ng dati, nakikisama lang kami ni Arman sa kasiyahan nila. Pero habang abala ang lahat, napansin kong wala na naman si Arman sa tabi ko. Hindi naman siya nagsabi na lalabas, kaya inantay ko siyang bumalik. Ilang minuto ang lumipas, pero hindi pa rin siya nagpapakita. Kaya nagsimula na akong mag-alala. Tinanong ko ang isang kasamahan namin na nasa labas ng gate kung nakita niya ba si Arman. Ang sabi niya, hindi naman daw dumadaan si Arman o lumabas ng gate, kaya malamang ay nasa loob lang ito. Nilibot ko ang lugar. Iniisip na baka bigla na lang itong nawala ng malay dahil sa kalagayan niya. Habang ang iba ay masayang nag-iinuman, ako naman ay dumiretso sa likod ng bahay na ginagawa namin, kung saan may narinig akong kaluskos mula sa madilim na bahagi. Dahan-dahan akong lumapit sa mababang puno ng aratilis
kung saan nanggagaling ang tunog. Arman, nandito ka ba? Walang sumasagot, Misteri. Patuloy pa rin ang mahinang kaluskos hanggang sa makarinig ako ng tunog ng isang namamatay na pusa. Binuksan ko agad ang flashlight ng keypad phone ko at doon ako napaupo sa nasaksihan ko. Misteri, si Arman nakasiksik sa gilid ng puno. Hawak-hawak sa dalawang kamay ang isang ligaw na pusa habang kagat-kagat niya ang leeg nito. Nakikita kong nagpupumiglas ang pusa. Kinakalmot ang mukha ni Arman pero wala itong kibo at patuloy pa rin ang ginagawa. Napasigaw ako dahilan upang magpuntahan ang iba naming kasamahan sa likod. Ano bang nangyayari sa iyo, Arman? Nababaliw ka na ba? Mapapagalitan tayong lahat ni Foreman sa ginagawa mo. Ang mabuti pa ay ipasok nyo na yan sa kwarto at baka lahat tayo ay mawalan ng trabaho. Habang tinitingnan ko si Arman, parang hindi na siya ang taong nakasama ko sa trabaho. Nagbago ang kilos niya at hindi na siya yung dating Arman na kilala ko. Binuhat siya ng dalawa naming kasamahan at ipinasok sa isang kwarto. Dinala nila si Arman sa kwarto malapit sa inuman para kung sakaling tumakas si Arman ay agad namin siyang mapapansin. Lumalim na ang gabi at halos lahat ng mga kasamahan namin ay lasing na at tulog na sa kani-kanilang pwesto. Ako na lang ang natirang gising, Misteri. Hindi ako nagpakalasing dahil nag-aalala ako kay Arman. Nilapitan ko ang pintuan ng kwarto at mahina akong nagsalita. Pre, okay ka na ba? Gising ka pa ba? Walang sagot. Itinapat ko ang tenga ko sa pinto para pakinggan ng loob. Misteri, biglang tumayo ang balahibo ko sa katawan. May naririnig akong boses, mabilis at sunod-sunod. Mahina pero malinaw. Maya-maya, tumigil ang bumubulong na tinig at biglang naging tahimik ang buong paligid. Nang walang kung ano-ano, may narinig akong sunod-sunod na malalakas na palo sa pinto. Parang may hinahampas na bagay mula sa loob. Dahil sa takot na baka masira ang pinto, binuksan ko ito. Pagbukas ko, madilim ang loob ng kwarto. Kaya't binuksan ko ang flashlight ng cellphone at inikot ang ilaw sa loob. Pero wala si Arman. Dahan-dahan akong pumasok pero hanggang sa may pinto lang dahil kinakabahan talaga ako. Inikot ko ulit ang flashlight pero wala pa rin talaga akong makita. Nagulat na lang ako nang may tumulo sa balikat ko. Isang malagkit, mabaho at madilim na likido. Habang sinusuri ko ang likido, narinig ko ang isang tawa. Mabilis itong humina, ngunit unti-unting lumakas. Nang tumingala ako at itinapat ang flashlight sa kisame, halos maihi ako sa takot.
Si Arman Misteri. Nasa ibabaw ng pintuan. Nakasabit at nakatingin sa akin na parang isang hayop. Bigla siyang tumalon papunta sa akin, dahilan upang mapasigaw ako. Nang mapatumba niya ako, nakita ko ang mukha niya. Para bang tumanda ng biglaan. Ang mga matay nanlilisik at ang itsura niya, hindi na mukhang tao. Panay sigaw ko ng tulong habang nagpupumiglas sa ilalim niya. Hanggang sa wakas, may isang kasamahan na tumulong at hinila si Arman. Saka siya inihagi sa gilid ng kwarto at sa lakas ng impact, nawala ng malay si Arman. Parang nag-iba si Arman ngayon. Mabuti pa, sa Lunes, sabihin agad natin to kay Foreman. Na nag-ibang ugali niya? Oo, para mapauwi na siya. Mapanganib na siya rito. Hindi ko maintindihan ano bang nangyayari sa kanya. Hindi mo ba alam? May lahi siyang baliw. Siya namatay ang nanay at tatay niya, kaya naulila siya. Ano? May lahi silang baliw? Pero nakita mo naman, di ba? Kinakain niya yung pusa kanina. Kaya nga, ano pa bang makakagawa noon kundi isang baliw lamang? Hindi ko alam kung totoo ang sinabi ng kasamahan namin o kung simpleng paliwanag lang yun talaga sa kakaibang nangyayari kay Arman. Pero simula noon, alam kong wala nang babalik sa dati, lalo na ang aking kaibigan. Nang gabing yun, napagkasunduan namin ng mga kasama na itali si Arman upang hindi siya makapanakit. Pero bago pa man namin magawa iyon, bigla siyang nagbago ng ugali. Para bang bumalik siya sa normal na Arman, yung kalmado, maayos, at tila walang nangyari. Nakiusap siya sa amin na huwag nang ipaalam kay Foreman ang mga nangyari. At sa huli, nagkasundo kami na huwag na lang itong sabihin. Nagpatuloy na ang gabi, Misteri, at natulog na ang lahat. Ako naman, kahit anong pilit, hindi ko talaga magawang makatulog. Nakatalokbong lang ako ng kumot, pero gising na gising ang diwa ko. Paminsan-minsan, dumidilat ako, tumatagilid, at hinahanap ang pwesto kung saan makapagbibigay sa akin ng komportableng posisyon. Nang sa wakas, medyo nakakaidlip na ako. Bigla namang nakaramdam ako ng isang presensya sa likuran ko. Ramdam ko ang pagtabi nito. Malapit na malapit sa akin. Halos nakadikit na. Naramdaman ko rin ang mainit na hangin mula sa kanyang bibig na dumadampi sa batok ko. Pero hindi ko naman magawang lingunin ito dahil sa sobrang takot. Maya-maya, narinig ko ang mabilis na pagsasalita ng hindi ko maipaliwanag na wika. Napuno na talaga ako ng takot. Nang mga oras na yon, naghalo ang aking kaba at ang paninigas ng aking katawan. Nagpatuloy ang boses hanggang sa may kamay na humawak sa kumot ko at ang manghihilahin nito. Pilit kong kinakalma ang sarili ko at buong tapang ko na sanang haharapin ito nang biglang bumukas ang ilaw. May isa sa mga kasamahan ko ang nagising at nang makita niya akong nakatingin sa kanya, nagulat pa siya. Gising ka pa? Oo, medyo mababaw kasi yung tulog ko. May napansin ka bang tao sa tabi ko?
Ha? Wala naman ah. Baka nananakot ka lang. Hoy, walang multo rito ah. Nagtataka naman ako kung sino at ano yung nararamdaman ko kanina. Lumingon ako kay Arman, pero tulog na tulog naman ito sa kanyang pwesto. Kinabukasan, linggo ng umaga, parang walang nangyari. Normal ang pakikitungo ni Arman sa amin. Tila siya mismo ay hindi alintana ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Nagtaka pa nga siya kung bakit parang umiiwas ako sa kanya. Sinabi ko na wala, baka akala lang niya yun. Maghapon, maayos si Arman. Kaya naman, unti-unti, nawawala na ang pagkabahala ko sa kanya. Pero misteri, pagsapit ng gabi, nag-iba na naman ang ugali niya. Habang abala ang iba sa pag-iinuman at ang ilan naman ay may kasamang babae, biglang nawala na naman si Arman. Sinabihan ko ang mga kasamahan ko tungkol sa pagkawala niya. Halos lahat sila ay nagsabi na ipapaalam na lang kay Foreman ang nangyari para mapaalis na si Arman sa trabaho dahil lubos na siyang nagbibigay ng problema. Nalungkot naman ako sa desisyon nila, pero kahit ako, natatakot na rin sa mga kinikilos niya. Maya-maya ay biglang may sumigaw, isang babae mula sa banyo. Lahat kami ay napatakbo roon at pagbukas ng pinto, tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na tanawin. Si Arman, nasa loob ng banyo, nilalantakan ang isang patay na pusa. Sarap na sarap siya sa pagkain ng mga laman loob nito. Walang pakialam kahit maraming nakakakita sa kanya. Baliw ka na talaga, Arman! May isa sa amin na naghagis ng timba na may lamang tubig. Ngunit mabilis na nakaiwas si Arman. Agad siyang tumakbo palabas ng bahay, tumawid sa malawak na kalsada at nawala na lang sa dilim ng gabi. Nag-usap-usap kami kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Foreman. Ang ilan ay naniniwala na ang ugali ni Arman ay dulot ng lahi nilang may kasaysayan ng pagkabaliw. Pero parang hindi naman siya nababaliw. Parang nag-iba siya simula nung kumain siya ng pares nung isang gabi. Pares? Wala namang nagtitinda dito ng pares. Meron. May nakita kaming parisan, pero medyo malayo rito. Tapos simula nun, gabi-gabi siyang kumakain roon. Ano? Matagal na akong nakatira rito, pero wala talagang parisan dito. Bigla namang sumingit ang isang babae sa usapan. Sa tingin ko, nayanggaw ang kasama mo. Nayanggaw? Ano yun? Nakakain siya kamo ng pares, di ba? Tapos mula nun, hinahanap-hanap na niya. Tapos magmula nun, biglang nagbago yung pag-uugali niya. Ang ibig sabihin nun, nakakain siya ng pagkain ng mga aswang. Ibig sabihin, aswang yung nagtitinda ng pares? Malamang, dahil kami nga rito, hindi namin alam na may parisan pala dito. Ang tagal na namin sa lugar na to. Kinabukasan, sinermonan kami ni Foreman. Hindi na bumalik si Arman pagkatapos ng gabing iyon. Humingi din si Foreman ng tulong mula sa mga pulis upang hanapin siya. Pero maging ang mga pulis ay bigong makita si Arman. Pagkatapos ng insidenteng iyon, pinilit ako ng tiyuhin ko na umuwi na lang sa amin tuwing Sabado upang hindi na ako mapasama sa mga problema ng mga kasamahan ko.
Kaya't simula noon, linggo-linggo na akong umuuwi. May mga kwento pa rin mula sa mga kasamahan ko tungkol kay Arman. Sinasabi nila na tuwing Sabado ng gabi, may babae raw na nakakakita sa kanya. Kumakain pa rin ng pares. Ngunit nang subukan nilang lapitan ito, hindi na daw sila kilala ni Arman. Maging ang tindera ng pares, na tuwing hating gabi lamang sumusulpot, ay masama ang tingin sa kanila. Kaya hindi na sila naglakas loob pang bumalik. Mahigit 1 taon na kong namasukan doon at labis akong nalungkot sa sinapit ni Arman. Hindi naniniwala si Foreman sa sinabing nayanggaw daw ito. Para kay Foreman, normal lang daw ang pagiging baliw dahil nasa dugo na nila iyon. Pero para sa akin, Mystery, alam kong hindi normal ang nangyari kay Arman. Matapos ang karanasang iyon, nag-aral ako ng welding sa TESDA at nagtrabaho bilang welder. Ngayon, nandito na ako sa Japan, nagtatrabaho. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga nangyari noong nasa construction site ako. Sana po, Mystery, ang kwento kong ito ay magbigay ng aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo at God bless.